Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me again, Shane. So for today's video, i-share ko sa inyo ang aking naging experience sa diode laser underarm sa skin station. Bali, naka 6 session na ako. Nagpa-diode ako sa skin station SM Manila. So ang pinurchase ko is yung 6 plus 4 nila, which is 3,500. Good for 10 session na siya. So, nung pumunta ako doon, ginawa ko, hindi na ako nag-shave or nag-block as is may hair ako. Kasi mas maganda daw yung pupunta ka doon pagka may hair ka. Para mas makita nila kung saan mas tatargetin nilang part or area ng armpit mo. So, yun yung ginawa ko. And then, pagpunta ko doon, ayun, in-assist naman nila ako agad. Mababait naman ang kanilang mga staff. So, papasok na kayo sa room and then, ang una nilang gagawin is magpapalitin kayo ng damit. Tapos, start na kayo. So, ililinisin muna nila yung armpit nyo. Paglinis na, in my case, pinipicturean nila bago nila i-shave. So, pinicturean muna and then, ayun na nga, sila na bahala mag-shave doon. Kaya, it's okay lang kung mas maraming buhok. Mas okay para mas nakikita nila kung saan yung mas madaming part. So, after nilang i-shave, may ilalagay silang gel na malamig. Parang siyang gel na parang petroleum jelly. Pero hindi petroleum jelly. Basta gel siya na malamig na ilalagay sa kilikili nyo. Tapos, after nun, doon na magsisimula yung laser. So, pag ni-laser nila, ayun na. May maririnig kayong tut na ganon. So, habang ginagawa yon, tatanungin naman kayo kung meron kayong nararamdaman na mainit or tumutusok-tusok. So, yung mainit, sometimes, nafe-feel ko yung ganon. Sinasabi ko naman. Tapos sabi naman ng gumagawa na walang dapat i-worry kasi kahit idikit daw nila yung laser, hindi naman daw yung nakakasunog. So, dinikit niya nga sa akin, hindi naman daw nakakasunog. Pero yun nga, mas maganda sabihin nyo na yung ganong pakiramdam nyo para alam niyo yung gagawin niya. Yung tumutusok-tusok naman, normal naman daw yun kasi pag mas maraming buhok, mas makaka-feel ka ng tumutusok-tusok kasi talagang tinatarget ng laser yung ugat ng hair mo. So, ayun nga, mas makaka-feel ka na tumutusok-tusok. Sa akin kasi, nung umpisa talagang nararamdaman ko kasi marami akong buhok. Pero tolerable naman siya. So, tiis ganda lang tayo guys. Kayang-kaya naman. So, pag wala naman na daw buhok, wala na kayong mararamdaman na kahit ano. As in, smooth na lang talaga yung pagle-laser sa inyo. Since nag-start pa lang kayo, syempre, ayun nyo pa yung mga ma-expect na ma-feel nyo. So, after nun, punasan ulit nila, tapos mayroon silang ilalagay na post-laser cream. Yun yung cream na, siguro para hindi ka makaramdam ng kate or basta yun yung ilalagay nila. Tapos mag-a-avail din kayo nun, 200 pesos siya. Yan, ganito siya guys. So, ito, Infladerm. Infladerm siya, yan. Ilalagay nyo siya after. Tapos pag uwi nyo ulit, kasi 6 to 8 hours bawal siyang basain. So, ako, ang ginagawa ko, kinabukasan ko na siyang binabasa. Tapos, ilalagay nyo tong Infladerm every morning and every night, 3 to 5 days. In my case, ginagawa ko lang siyang 3 days kasi okay naman na siya. Wala naman akong nararamdaman na kahit ano. Pero pagka meron kayong na-feel na medyo makati pa siya after 3 days, ay tuloy nyo lang yung paggamit hanggang 5 days. Ayun. Infladerm siya. I-purchase nyo din to sa kanila, nasa 200 pesos yung price nito. Pero matagal nyo na siyang magagamit. So, after nun, the next day, mapapansin nyo, parang may tutubong buhok. At sa mga susunod pang araw, mas maraming tutubong buhok. Sabi nila, normal daw yon kasi nag-react yung kilikili natin sa laser. Nag-react yung mga hair, kaya mas aggressive yung pagtubo nila. So, you don't have to worry about. Ganun talaga kasi nag-start pa lang kayong magpa-diode. Hindi naman yung pag nagpa-diode kayo ngayon, bukas wala na agad buhok. Hindi ganun. May proseso yun. So, 1 to 2 weeks, ganun nga, medyo makapal siya. Pero after
1 to 2 weeks makakakita kayo ng parang may mga nalalagas na konting buhok. Konti lang naman siya pero hindi siya mauubos. Ganun daw talaga yung effect nun. Parang malalagas siya, mapuputol or ano. Pero hindi siya mauubos. So, ang tendency nun, yung buhok nyo is kakapal talaga siya. Kasi, ang interval ng pagbalik is 6 to 8 weeks pagka next session nyo. 6 to 8 weeks pa. So, imagine nyo, 6 weeks, bawal kayong mag-shave, bawal kayong mag-pluck. So, kapal talaga ng tutubong hair. Bali, yun yung naging problema sa akin kasi nga ang kapal niya, mas madalas akong mag-sleeveless. So, ang suggestion doon is pwede nyo siyang i-trim. Trim nyo lang siya, maliit na scissor, cut nyo lang siya. So, ayun. Pero, wag nyo siyang i-shave or i-fluck. Yun yung sabi, don't shave, don't pluck. Trim lang, guys. So, ganun nga yung ginawa ko. Ano pa ba? Yun lang naman, guys. On my experience, nung natapos ko na yung 6th session ko, napansin ko na marami pa ring tumutubong buhok sa akin. Madami pa rin siya pero maninipis yung hibla na lang niya. So, madami na maninipis pa. Yun yung napansin ko sa kanya sa pang 6 session ko. So, ang pinurchase ko naman is hanggang 10 session. Doon natin malalaman kung anong magiging result after ng 10 session. But for me, yung hanggang 6 session ko, hindi pa ako ganun ka-satisfy. So, itutuloy ko pa rin siya every 6 weeks. Ang ginagawa ko, guys, is every 6 weeks ako kasi para mas maganda daw yung result. Pero may time na may lakad ako, so hindi ako nakakapunta. Inform nyo lang sila kasi nga may appointment kayong pinaschedule. Ipa-reschedule nyo lang kung hindi kayo makakapunta. So, much better 6 weeks, every 6 weeks para mas maganda yung result. But for me, nabawasan naman yung pagtubo niya. Manipis na lang yung tumutubo pero marami pa. So, tutuloy ko pa rin siya hanggang maka-10 session ako, guys. So, update ko ulit kayo para sa kung matapos ko na yung isang package ko na 10 session, guys. Kung meron kayong tanong, just comment down below. At palambing na rin po, please subscribe to my YouTube channel. Thank you and God bless. Bye-bye.